Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Nando. Si Bagyong Nando nga po ay patuloy na nga pong lumalakas at ito nga po ay meron ng international name na si Ragasa. At tinataglay pa rin po nito yung lakas na aabot ng 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na aabot ng 80 km per hour. At ito naman po ay namata natin sa layong 1,130 km dito nga po sa eastern section ng Aurora. At asahan nga po natin patuloy pa pong lalakas si Bagyong Nando habang papalapit sa ating kalupaan. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, si Bagyong Nando nga po hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng landfall scenario sa mga isla dito sa extreme northern Luzon, or posible nga po na ito nga po ay dadaan lamang sa mga coastal water, pero yung kanyang cone of uncertainty diyan po maglalaro yung pinakasentro ni Bagyong Nando. Asahan naman po natin magiging maayos at magandang lagay ng panahon ng ating bansa. May mga tsansa lamang ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa Luzon, dito po sa may parte ng Metro Manila, Palawan, western section ng Visayas, maging dito nga po sa parte ng Bicol region. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, makikita nga natin yung pinaka-direksyon nitong si Bagyong Nando o Ragasa. Dito makikita naman natin yung kanyang paglapit dito sa may parte ng extreme northern Luzon. So expected na nga po natin by September 20, ito po ay mas lalakas pa, posible na nga pong umabot ito ng typhoon category. At pagdating po ng September 21, dito expected na nga po natin paangat siya sa may parte ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng September 22, dito po mataas na po ang tsansa niya na umabot po yan ng hanggang typhoon, super typhoon category. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan. Kung mapapansin nyo po, hinahatak po niyan yung habagat na posibleng nagdulot naman ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At kung mapapansin nyo nga po, yung kanyang diametro ay aabot po yan hanggang sa parte ng northern Luzon. Kaya expected nga po natin yung storm wind signal number 5 ay posible pong itaas dyan ng bagong pag-asa DOST. At habang papalapit po yan dito sa mga isla sa extreme northern Luzon, asahan naman natin na magiging masungit ang panahon ng western section nga po ng ating bansa. Maging handa nga po tayo sa posibleng magiging dulot nitong Bagyong Nando. At hindi po siya basta-basta bagyo lang, dahil posible pong umabot siya ng super typhoon category. Pagdating naman po ng September 23, nandito na po yan sa mga isla ng extreme northern Luzon. Dito po hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng landfall scenario sa mga parte ng isla natin dyan, at yung kanyang diametro ay hahataw po yan hanggang sa parte nga po ng Ilocos region, at posibleng umabot yan hanggang sa may parte ng La Union hanggang sa parte po ng Pangasinan. Pagdating naman po ng September 24, mas bibilis na po yan, at patuloy na pong papalabas siya ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng panibagong low pressure area sa eastern section ng Mindanao, pero ito po'y posibleng malusaw din po kaagad. Pagdating naman po ng September 25, magiging maulan pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat nakalayo na o nakalabas na ng ating bansa si Bagyong Nando, yung habagat naman hahatakin po niyan para magdulot ng pagulan sa halos buong Luzon, kasama po ang Metro Manila dyan, Palawan at maging Mindoro provinces at ilang bahagi ng Bicol region. By September 26, yung low pressure area naman dito po sa may eastern section ng Visayas ay mababa naman po ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo, pero magpapaulan po yan dito nga po sa eastern section ng Visayas
at ng Mindanao. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na magbago po yung kanyang magiging senaryo. Dito po sa mas malayong kuha ng ating satellite image, kung mapapansin nyo, no, meron din pong bagyo pa na nasa labas pa ng ating bansa, pero ito po ay posibleng maglandfall naman sa parte nga po ng Japan. Kung mapapansin naman natin na magkakaroon nga dito nga, mapapansin nga po natin na merong pagbugso nung posibleng amihan. At ito pong bagyo na ito ay posibleng maglandfall yan sa parte ng Japan. Kaya yung mga kababayan naman natin na nasa Japan ay mag-iingat nga po tayo, no, sa posibleng idudulot nitong bagyo na patungo nga po sa parte ng Japan. At dito nga po by September 29, so expected na nga po natin na magiging maulan pa rin ang western section ng ating bansa, at pagdating naman po ng September 30, makikita na nga po natin itong dahan-dahan na pagbugso ng hangin na nanggagaling nga sa parte ng China. By October 1, so asahan nga po natin magkakaroon tayong panibagong sama ng panahon dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at pagdating po ng October 2, posible po yung maging bagyo, pero mababa naman sa ngayon ang tsansa niyan na pumasok ng ating bansa at posibleng malusaw yan dahil nga sa posibleng pagbugso nitong amihan. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Dito po mapapansin nyo yung ating cone of uncertainty, no? Dito po posibleng maglaro yan. Yung pinaka-sentro ni Bagyong Nando, posible po yung bumaba hanggang sa parte ng Central Luzon, or posible naman umangat pa yan. Depende pa po yan dahil nga sa may mga posibilidad na dahan-dahan na pagbugso ng amihan. Ingat po tayo at maghanda para nga po dito kay Bagyo